Masayang panahon po. Ito po ang inyong ka-tax, Emelino T. Maestro. At welcome po kayo sa bagong programang ang title ay Ang Maestro Ko sa Tax. Live po tayo sa ka-taxpayer channel. Ito po ay isang internet radio na ma-access lang po ninyo sa pamamagitan po ng pagtatype sa inyong computer browser ng livestream.com/kataxpayer. At immediately po, papasok kayo sa taxpayer channel at maririnig nyo pong live si Katax ETM na magdidiscuss o ididiscuss ang mga bagay na may kinalaman sa Philippine taxation, BIR at local taxation. Yes, ito po ang inyong Katax ETM. At sa araw na to ay we will try to discuss ang tax mapping. Ang tax mapping na kinatatakutan, kinaiinisan at sari-saring emosyon ang nararamdaman. So, pag-aralan po natin. Pinagmamalaki ngayon ng Bureau of Internal Revenue at makikita naman po sa kanilang website itong mga tax mapping na ginawa at ang dami-daming tao ang nagpumupunta. Ayan po. Nakatutuwa po kasi nung araw wala namang ganito. Ngayon po ay madalas na po ang pag-i-information drive ng Bureau at mabuti po yan para sa mga taxpayer. At nakikita nyo rito sa kanilang BIR Weekender Briefs ending November 18 ang mga katangi-tangi nilang mga ginawa sa kanilang information drives. Ayan. Maraming tao ang umaattend. Maraming tao ang nakakaintindi kung papaano sila intindihin. Pero ang tanong ko ay ganito. Naiintindihan kaya nila ang tao? Naiintindihan nila kaya ang sinasapit, ang mga sakit ng kalooban, hinagpis ng kaisipan na nararamdaman ng mga tao? Ayan, nakakatuwa pong tingnan. Ang daming picture. Nagbibigay ng plake. Ano kaya itong mga plaking ibinabibigay na to? Ayan, ang gaganda po ng kanilang mga ngiti. Ayan, ha? Alam ninyo, maganda po ito. Gusto ko po itong ginagawang ito. Kaya lang, ito po ay malalaman po ninyo na laging ang side lang po ng Bureau of Internal Revenue ang maririnig nyo sa kanila. Bakit hindi naman tayong mga ka-tax? Bakit hindi naman po ninyo pakinggan ang inyong mga sarili? Pakinggan ang iba ninyong mga kakilala, kaibigan, o mga ka-tax. Kapwa ninyo ka-tax, pakinggan nyo sila kung ano sinasabi. Para malaman po ninyo ang damdamin ng bayan, ang damdamin ng mga ka-taxpayer natin. Hindi lang po ang damdamin ng nagpapatupad ng batas. Nilikha ko po itong Ang Maestro Ko sa Tax Internet Radio Program para ipahiwatig o ipaalam sa mga nakikinig kung ano ang damdamin ng mga taxpayer. Lalo na pag may tax mapping, imbis na magbukas ang mga taxpayer, isinasara ho yung negosyo. So, kung isinasara ho ang negosyo, definitely wala hong sale pag nakasarado ho yung negosyo. So, kung wala hong sale, ito ho ay detrimental sa lifeblood of the government. Yun po yung taxes. Siyempre, kung sarado, wala hong value-added tax na makokolekta. At of course, imbis na gumanda ang income, bababa ho ang income kasi kahit sarado yan, may expense yan.
Since sarado, walang sales. So, definitely, puro expense, walang sales. Nakakalungkot po kasi imbis na nakakatulong po itong tax mapping sa aking hong palagay, lalo hong natatakot ang taong magnegosyo. Siguro ang dapat nating gawin na recommendation ko lang sa aking personal na pananaw, magbigay uli ng tax amnesty. Dahil ngayon aware na mga tao na kailangan nila ng tax amnesty. Ito pong radyong ito, sana marinig din tayo sa Davao City. Kung meron tayong kakilala dyan sa Davao City, nakapagpunta na po si Katax ETM dyan. Nakapag-conduct na ho ng seminar. At nakapunta na rin ho ako sa iba-ibang lugar. Nag-conduct na po. Kaya lang po, mapapansin nyo sa seminar ko, halos walang pumupunta. Dahil unang-una may bayad. Kailangan ko ho kung sumingil ng bayad para ho tayo ay magkaroon ho ng magandang resulta. Hindi ho tayo sinusuportahan ng kahit anong organisasyon. Sarili hong pera ito. So, ngayon, nakita nyo yung tax mapping. Wala naman ho ako nakita rito. Hinahanap ko kaya ako pabalik-balik. Hinahanap ko kung may taong umiiyak pag tina-tax map o may taong nagwawala. Para hong nakangiti ho silang lahat dito at masayang-masaya sa kanilang ginagawa. So, parang masayang tax mapping, para hong piyesta. Parang Christmas. So, yan lang po makikita natin. Puro nakangiti. Hindi ko alam kung bakit sila nangingiti. Ayan, So, kung gusto nyo pong tingnan, pwede nyo tingnan ito sa website ng Bureau para mangiti din po kayo. So, ngayon, pag-aralan po natin ng tax mapping kasi ako po ay nalulungkot at merong nagbigay sa akin ng isang impormasyon na siya po ay na-tax map. Ayan. At mula November hanggang sa katapusan ng November, siya po ay babantayan ng Bureau of Internal Revenue. At ang maganda rito, ang magbabantay sa kanya ay ang Special Investigation Division. Ayon. Alam niyo po ba pag ang Special Investigation ang nagbantay sa inyo, ay meron po kasi ngayong sinasabing pinipresume kayo na may ginagawa kayong fraudulent act. Kaya nga mas maganda kung ang magbabantay po sa inyo ay regular na isang revenue officer na galing sa Revenue District Officer Revenue District Office. Sigurado po na nakasigarado po ako na wala pong bahid ng fraudulent doubt ang kanilang kaisipan. So, panoorin naman, tingnan natin, pag-aralan natin kung ano po ba itong tax mapping. Ayan. Basahin natin yung tax mapping regulation para higit nating maintindihan papaano siya dapat hawakan. So, tinitingnan ko po itong aking tax mapping. So, hinahanap ko po rito yung revenue regulation tungkol sa tax mapping. Okay. Ayun. Ito po yung regulation. Nakita ko na po. Ayan. Ito po yung guidelines na dapat dapat lagi pong sundin. Hindi lamang po ng mga revenue officer, ayan po, at ng revenue officials and employees and other concern. Actually itong tax mapping na to, hindi ito nakarehistro sa UP Law Center. Ayon sa aking pagkakaalam. So, kung hindi ito rehistrado sa UP Law Center, wala hong karapatang na mag-tax mapping ang Bureau of Internal Revenue kasi ito po ay maituturing na ineffective administrative rules or regulation. So, kung mapapansin nyo, meron palang batas na questionable na batas na nagsasabi rito na ito pala ay isang guidelines and procedure to be followed. So, ano ba ang objective ng tax mapping? Ayun. Sa kanila, ito ay guideline para dun sa magbibisita. Ayun.
prescribe the guidelines and procedures in the tax mapping visitation activities to be undertaken by the region, as well as define duties and responsibility relative to the conduct of tax compliance verification drive. Very important po yun, sir. Kasi hindi pwedeng gumawa ng hindi nakasulat. Ayan po, define ang duty, define ang responsibility sa conduct ng tax mapping. Ang ibig sabihin po nito, kung wala dito sa regulasyong ito, hindi po pwede ang ginagawa nila. So, kailangan hanapin natin kung magkakaroon po sila ng tax mapping, dapat alam natin kung ano po yung kanilang duties during tax mapping. Paniwanag ko lang po ng maigi sa inyo, pag sinabi nating duty ng government official o duty ng revenue officer, ang ibig pong sabihin doon ay right po ninyo. Legal right ninyo. So, kung yun po ay duty nila, kailangan alam nyo yung duty nila kasi pag hindi nyo po alam, hindi nyo alam yung right nyo. Kasi subject po yan sa abuse kahit saan po. Pag hindi, ang ignorance po kasi, yan po ay isang susi para ho sa profitable activities. Ngayon, nakasulat din dito sa number 2 is adopt a uniform approach. So, dapat bawat tindahan, bawat establishmento o bawat taxpayer, dapat mayroon training yung mga frontliner nila on how to handle tax mapping. Ayan o. Uniform approach. Kung may uniform approach ang tax mapping, ayan, may uniform approach din para doon sa nagta-tax map o yung sa tina-tax map. Okay? So, dapat pag-aralang maigi yun, ano? Siguro dapat magsama-sama tayo para maintindihan natin. O sige, teka muna ha. Teka lang. Dahil magko-commercial muna ako at masayang panahon po sa mga dati nating kliyente, lalo na yung finance manager and finance accountant ng Shakey's, si Amy at saka si Imelda. Pinasasalamatan ko sila at sana nakikinig kayo ngayon at masayang panahon po sa inyo. Andito ho sa tabi ko ang misis ko, tawa ng tawa. At pinabasa niya si Kim Chu. So, mag-jingle, muna tayo. Hindi pa, magpapatugtog tayo muna para medyo lumamig-lamig naman ang ating masayang panahon. Ano po? Naghahanap po ako ng medyo mahaba-habang tugtugin, pero mukhang puro 30 seconds lang ito. So, titingnan ako sa iba. Ayan, ito. Pahinga muna tayo, makinig muna tayo sa music. Hello? Hello? Bakit hindi tumatakbo? Ano nangyari? Tumatakbo naman. Pero speaker audio wala. Built-in.